Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, siyempre po, Happy New Year po mga kababayan. At siyempre, magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok na mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako, umpisahan na po natin. Komentuhan po natin ang pahayag. Nagpahayag po ang ating broadcaster na si Ted Pailon mga katambay about po sa party list mga katambay at siyempre po sa mga congressman kasama na rin po at matindi po ang kanyang batikos dito. Pero napakasarap pong komentuhan mga kababayan. Komentuhan po natin si Manong Ted ang kanyang pahayag. Umpisahan na po natin, pakinggan po natin si Manong Ted at komentuhan po natin. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami pong mandurugas na gusto raw maglingkod sa bayan. So, but at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsa. Malaki pong kalokohan din itong party list system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panloloko, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan, ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat, pero karamihan po sa kanila. Binaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano pong mga propaganda dito mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsahang sinasabi. Dahil sa malaking katotohanan po yun mga kababayan. Dahil nga po, dumami na po ng dumami ang ating mga mambabatas. Napakarami na po ng ating mambabatas sa institusyon po ng Kamara. Di po ba? At nadagdagan po ng isang damukal pa na party list. Kaya po, hindi na po sila bababa sa 300 plus mga tambay. Itong mga naglilingkod kuno dito po sa institusyon ng Kamara. Napakarami pong pera at budget po ang hinahawakan nila. Sa katunayan po, na doble pa po, di po ba? Itong papasok lang po na pinirmahan ng ating Pangulo, ang 2025 national budget natin ay nadoble po halos ang pondo po ng institusyon ng Kamara. Dahil po, meron na pong napakalaki po, di po ba sila, na proposal budget na 16 billion, hindi bababa, ay nadoble pa halos at nadagdagan pa yata ito ng 17 billion mga katambay. Samantalang sila ay nakaupo lamang sa kanilang mga opisina. Napakalaki po na ginugugol po ng taong bayan. Pera, pondo, dito sa mga mambabatas mga kababayan. Pero sa kabila nun, ano po ang napapala ng mga Pilipino sa kanila? Lalo po sa party list. Tama, may katwiran po ang Manong Ted. Ituloy po natin. Nangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Sa pangyayari sa budget, tahimik sila. Pagkatapos po ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Nauso na naman itong mga, alam mo na, mga pampaswerte, of the stake na naman daw ngayon. Si Brad nga, ito, officiating po ito, no? Sa mga kasal, diba? So may mga invitasyon ka na natanggap, right? Sa invitasyon, lagi sinasabi kung ano yung petsa. Ano ba nakasulat doon? Year of the Lord. In the year of the Lord. Tama? 2025. Diba? Opo. Hindi nakalagay doon, year of the snake. Correct. Or year of the rabbit. Wala namang ganun. Nakaasalalay ba talaga sa kung anong animal yung taon ngayon? Although maraming ahas na nag-brat. Easy. Oo. Kasi ngayon, pwede sabihin, our 2025 national budget is dedicated in the year of the crocodile. Mas marami. Sa akin naman galing yan. Hindi sa iba. Ayan, nakakatambay. Totoo po yun. May katwiran po si Manong Ted doon. Dahil po sa nakikita rin po ni Manong Ted na laganap na korupsyon, halos lahat po ng naglilingkod po yata sa matataas na sa ating gobyerno ay nakikitaan po ng malalaking numero ng pera na hindi po maipaliwanag yata. Dahil po unang-una po ang institusyon po ng Kamara ay liquidation by certification lang po sila kasama po ang Senado. Ubod po ng lalaki mga katambay. Kaya po talagang tahasang sinabi ni Ted Pailon na talagang sa panahon po ngayon ng bagong Pilipinas ay talagang year of the crocodile po mga katambay. Dahil po talagang gutom na gutom, hayok na hayok at walang kabusugan po yata mga katambay. Dinaig pa ang pig
Dinaig pa po ang Year of the Pig ng Year of the Crocodile, mga katambay, o Crocs. Ituloy po natin, mga kababayan. Bagay yan. Mouse. Ngayon daw po, more than 70%. More than 75%. My gosh. This is a broken system, no? Ito hong ating party list system na ito. At mukha pong hindi natin natatanaw ang solusyon dito in the near future. Dapat maging specific yung batas eh. Dahil po doon sa mga butas sa batas, nagkaroon po ng legal na mga dito, lusot dito po sa party list. Wala namang monopolya sa mga gustong maglingkod sa bayan. Yun ho bang ikaw ay namimigay ng ayuda sa iyong distrito o lugar? O yung bang meron kang opisina na pinipilahan ng kung sino man at binibigyan mo ng mga sulat na iyan o anuman pong mga tinutulong mo? Diba? Lingkod yun. Maglingkod yun. Fine. Pero higit doon, ano pa ang ginagawa mo? Diba? Halimbawa, gawa tayo ng election segment. O sige, sa lahat ng tumatakbo sa party list, gagas namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo at ng iyong pamilya? You know, first, para namang yan, Ted, para namang walang presumption of regularity, para namang pinagdududahan mo ang lahat. Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity kasi irregular na po ito eh. Ano ba interest ng pamilya mo? Yung business interest mo, yun ang unang-unang katanungan. May katwiran po si Manong Ted. Kasi po, sa nakikita po natin, talagang ang mga congressman, talagang may malaking interest po. Lalo po yata sa kaperahan. Dahil napakalalaking numero po kasi ang pumapasok na pera na talagang kinukontrol po ayon na mismo sa Vice President. 2 tao lang daw po ang kumukontrol sa institusyon ng Kamara. Di po ba? Pinangalanan ng Vice President yan. Si Sara, ni Speaker Romualdez at ni Saldico, mga katambay. Kaya po, napakaganda rin pong katanungan yun na dapat pong malaman ng taong bayan kung ano talaga ang kanilang hangarin interes sa pagpasok po sa ating gobyerno o para maglingkod o lingkod bayan na tinatawag. Di po ba? Napakaganda po nun, mga kababayan. Dahil napanahon na po napapanahon na. Kasi lumalaganap na po talaga at laganap po talaga ang korupsyon sa ating bansa. Dapat po talaga salain, sumala tayo, salain natin ang mga politiko. At marami pang masasabi si Ted Pailon dyan. Tuloy po natin, mga kababayan, at komentuhan po natin. Diba? Pati sa mga gustong maging senador. Ano plataporo? Hello? Puro pagbabalat kayo po yan. Puro pangako po yan. Ang unang tanong natin, ano ba ang business interest mo? Ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon? Tama. Sa isyong ito, kaya nangyayari ito dahil hinahayaan natin na yung sistemang maganda, babuyin at patuloy pong binababoy dahil nga din sa parabagang tahimik lang tayo at wala tayo mismong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mga botante. Ibigay na po natin yun. Paano pa ang Supreme Court? Na maaari mong dulugan na naman ng panibagong kaso. Diba sa issue ito ho ng party list? Sino pa ho pupunta doon para maghain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna. Na pinupulaan po dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako iboboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Oo, ini-endorso ko. Ako personal. Kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. Kasi sila ng mga masigasig lang sino iboboto mo na part of this group? Diba? Ba't mo iboboto sila? Diba? Kasi nadala ka sa patalastas. Nadala ka sa mga anyo ng mga plastic. Hindi. Ayan, mga tambay. Komentuhan po natin yun. Doon po sa sinabi ni Manong Ted, personal niya po yun. Pero meron po akong komento ron Ang komento ko naman po doon bilang personal, hindi ko po i-endorso. Hindi ko po i-endorso kailanman ang Makabayan Black, ang grupo po ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Napakatagal na po, napakahabang panahon na po na naging problema po at problema po ng bansa. Kaya nga po, isa pong ugat po yan na hindi po umuunlad din ang ating bansa. At
Kung pag-aaralan mo ang sitwasyon po ng Makabayan Black, napakahusay po yata nilang ginagamit lang din po nila ang gobyerno. Dahil hindi rin po natin alam at hindi rin natin nasisilip kung ano ang mga programa ng mga ito. At dito po sa pagpasok ng Bagong Pilipinas, nung hindi pa po dumarating ang halalan, malayo pa ang halalan mga tambay, ano po ang ginagawa po ng grupong ito? Nananahimik din po sila, Manong Ted. Tahimik din po sila. Napakatagal na po nila na mga mambabatas at nagkaproblema po tayo riyan. Lalong-lalo po ang sinusuportahan po nilang CPP, NPA, NDF. Ang mga magulang, ang mga anak na nagkaproblema, nasawi. Ang mga asawa, ang mga kasundaluhan, ang mga asawa nito ngayon ay nagdadalamhati sa mga pinagpapatay po ng mga ito. Lalo po ang NPA, Manong Ted. May buhay po yan. Mga sundalo, kapulisan, at mga estudyante na napunta sa bundok at naging enforcement nila ang ating mga anak. Di po ba, Manong Ted? Kaya dito po sa sinasabi ni Manong Ted na susuportahan niya kung sa kanya lang, personal, ay masusuportahan niya pa ang grupo ng Makabayan Black. Magkaiba po tayo ng paniniwala, Manong Ted. Hindi ko naman po binabatikos ang paniniwala nyo, pero yung paniniwala naman ng inyong lingkod ay kailangan din po natin tingnan kung ano na po ba ang naibigay ng grupo na ito sa ating bansa. Napakahabang panahon na talagang bine-brainwash po, lalong-lalo po ang ating mga anak, Manong Ted. Ang ating mga anak, ang aming mga anak ay bine-brainwash, lalo kung ito po ay ma-entertain nila. Kung i-entertainin po nila ito, napakabigat po. Kaya po yung sinasabi nga po natin, ang Makabayan Black, tahimik po yan. Tahimik ngayon lang po naging maingay yan dahil kailangan po nilang manalong muli, makabalik po sa kapangyarihan ang grupong ito, Manong Ted. Kayo na nga mismo sa programa nyo, nabisto nyo na ang isang grupo ng Makabayan Black, di po ba? Si Brosas, si Arlene Brosas, di po ba? Binatikos nyo nga nung mga nakaraang araw, linggo, buwan. Natuklasan nyo na napakatagal na panahon na po ng institusyon po ng Kamara mismo sa inyong programa ang Ted Pailon, di po ba? Ay umamin sa inyo ang isang Arlene Brosas ng Makabayan Black na totoo po yung inyong paratang sa kanya na wala pong public hearing ang kanilang budget sa napakatagal ng panahon. Di po ba? At binatikos nyo po yun, Manong Ted, dahil parte po yun ng korupsyon, di po ba? Na hindi nyo po ilatag at i-public hearing ang napakalalaking pondo po nila sa napakatagal ng panahon. At pinag-ubra po ito ng isang Makabayan Black na gusto nyo pong i-endorso sa aming mga Pilipino na itong grupo na ito ay kasama po at naglilingkod po kasama sa kanilang liquidation by certification lang din po, Manong Ted. Yung kanilang hinawakan for how many long years. Napakatagal na po nila sa gobyerno. Nag-umpisa pa po sila sa panahon po ng dating Pangulong Corazon Aquino. Ano po ang napala ng mga Pilipino sa Makabayan Black? Maliban po sa lumaban sa gobyerno, ngayon nakikitaan po natin na lumalaban po sila kuno sa korupsyon at na talagang sigasig po sila na nagpupunta sa Supreme Court. Pero sa kabila nun, pag nakuha na naman nila ang bagong kapangyarihan na tatagal po ng 3 taon, 6 na taon, nahandyan na naman po ang kanilang agenda, mga kababayan. Nakikita ba natin sila na agresibo? Yung mismo na pinapasukan nilang institusyon ay laganap na laganap ang korupsyon, pero nananahimik sila, mga kababayan. Mismo, tahimik po ang Makabayan Black, Manong Ted. Tahimik sa kanilang institusyon. Tahimik. Nako, sa totoo lang, alam ko din po sa mga panahong ito, batid ko. Marami ngayon po ay balik sa opisina, balik trabaho, balik realidad, balik sa haba ng pila ang mga Pilipinong humihingi ng tulong sa mga politiko para makapagpagamot. Ang mga alipin ng mga politiko. Sinasadya nila na sa kanila pumilang mga tao. Dahil doon sa ganung mga pagkakataon, nagkakaroon ng sense
na nasa kanila talaga ang poder. Na hindi ka matutulungan kung hindi ka pipila sa mga politikong ito. At yan po sana ang ating dapat na matakasan na bilangguan. Ang bilangguan ng maling kaalaman at informasyon at ang bilangguan ng maling sistema. Sa wika po, ani balagtas. Kaya nga po mga tambay, nakakalungkot po ang naging sistema po ng ating gobyerno. Para po tayong talagang alipin. Alipin po tayo ng mga politiko. Di po ba? Nakita po natin na ang ginagawa po sa atin pagdating po ng halalan, alipin po tayo para po tayong timawa. Talagang ang ginagawa po yata ng ating mga politiko ay ginagawa pong mahirap yata ang bansa para po pagdating ng halalan ay kapit tuko ka sa mga politiko. Kailangan mo sila dahil doon sa pera na mismo na galing po sa atin mismo. Yun yung kanilang ginagamit po yata para dito sa sinasabi pong maging makapangyarihan at hari. At ang mga Pilipino ay nangyayari po ito. Di po ba? Napakatagal na panahon na po. At kayo na mismo, tumanda na rin po kayo, Manong Ted. At kayo po ay naging politiko rin. Di po ba? Naging politiko rin po. Naging congressman din po si Manong Ted. At alam niya po na napakatagal na panahon na talagang ganyan na po ang sistema. Kinatanda na po yan. Kaya lang, hindi po ito mababago kahit ano pong komento ni Manong Ted at kahit anong komento ni Kamanong. Kahit si Kamanong ay oras-oras magkukomento po about po sa nangyayari po dito po sa ating saligang batas. Ay hindi po ito mababago hanggang hindi po napapalitan ang sistema ng gobyerno. Mapapalitan po ba ito? Pwede. Pwede po mangyaring mapalitan ito. Ano ang gagawin? Kung ano po ang nagawa ng dating Pangulong Corazon Aquino, ganun din po ang dapat gawin. Di po ba? Para mabago ang gobyerno. Di po ba? Dumami po ng dumami ang party list. Saan po dumami yan? Nung mapalitan po ang gobyerno. Di po ba? Nagkaroon po ng puwersa ang taong bayan kasama ang militar. Puwersahan po na binago po ng taong bayan at puwersahan po binago ng ating militar. At kaya lang po yung pagbabago po na ginawa po yata ng panahon po ng Corazon Aquino, ang presidente, ay lalo po yatang lumala nung baguhin pa. Komento na inyong lingkod. Dahil dito na po pumasok halos lahat. Pati po ang mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF ay nakapasok na po. Kaya po ganito po ang nangyayari sa atin na hindi po sila talaga malupid o sinasabing mawakasan ang kanilang grupo dahil nakakakuha po ng suporta mismo sa gobyerno. Ito po yata ang nagagamit din nila yata para po magpalakas at napakarami na pong simpatya. Laganap na po ang sumisimpatya sa grupo ng CPP, NPA, NDF. At pati po yata si Manong Ted ay nagugustuhan na rin po yata ang plataforma ng Makabayan Black. At mukhang i-endorso po yata ng ni Manong Ted. Huwag naman po sana ang mga kababayan natin ay masilaw dito sa mga nakikita lang po natin ngayon na ginagawa ng Makabayan Black na nagrarally lang dahil malapit na ang halalan. Bumabatikos na ang ginagawa ng gobyerno ay hindi maganda. Nagpapile na mga kaso. Nagpipetisyon sa Supreme Court. Ngayon, dahil kailangan po nila kapangyarihan, mga kababayan, itong grupo na ito. Pero sa kabila nun, pag nakahawak na po na kapangyarihan yan, ano na po ang ginagawa sa atin? Ano na po ginagawa sa bayan, mga kababayan? Kasama rin po sila. Parte rin po sila yata ng korupsyon. Kasama, grupo rin po sila. Grupo. Kailangan po dyan wakasan. Totally baguhin. Baguhin mo ang saligang batas. At ito po ay hindi mababago, mga kababayan. Komento na inyong likod. Never. Mamamatay na po tayo. Mamamatay na si Kamanong. Hindi mababago pagka ganito lang po ang sistema na ang mga Pilipino
ganito lang ng ganito ang mangyayari, gada halalan. Ganito pa rin ang sistema ng ating gobyerno, ang institusyon ng Kamara at Senado. Hindi mababago yung sistema ng korupsyon, mga kababayan. Tama, Pilipino po. Kailangan po Pilipino. At yung sinasabi nga po ni Manong Ted na walang silbi ang party list, wala. Wala naman talaga naitulong. Di po ba? Ano po ba naitulong? Kung talagang sila'y party list, kung talagang mabubuti ang party list, di ba? Wala rin naman po silang power. Walang boses. Lalo po sa korupsyon. Yung mismo nga na institusyon nila ay sagana-sagana sa nakikitaan po ng Vice President na korupsyon. Ano po ginagawa ng mga congressman at mga party list, mga representative? Nada. Walang power. Sila pa nga ang napapasunod ng institusyon. Di ba? Pinasusunod sila ng institusyon. Nagagamit pa sila. Kung sino po ang liderato nito, gamit na gamit po sila, lalo po ngayon. At itong grupo na ito, Makabayan Black, gamit na gamit po, lalong-lalo sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Gumagawa po ng mga issue, kasama po sila, nagtatanim yata ng mga gawa-gawang issue, gawa-gawang mga sinasabi pong kasalanan ng mga Duterte, lalo ng Vice President. Di po ba, Manong Ted, nagagamit po sila, nagagamit ng institusyon, ng Kamara, di kaya, di umano. Di po ba, Manong Ted? Kaya po dito po sa pahayag po ni Manong Ted, huwag po nating tangkilikin, huwag po nating bigyan ng pagkakataon na makabalik po, lalong-lalo ang Makabayan Black dito po. Hanggat hindi po nababago ang sistema ng ating gobyerno, katulad po niyan, napakarami na naman party list na hindi po natin malaman kung ano ang mga layunin nila, lalo po sa kaperahan, dahil wala nga po tayong nagagawa riyan. Sila po ang may kapangyarihan. Sa katunayan, kahit nga ikaw ay magbatikos sa kanila ngayon at batikusin mo sila at sila ay hanapan mo at hanapan mo ng sagot at sabihin mo na ang tama ay ganito ang gawin mo, ganito ang gawin nila, ito ang tama at hindi maganda ang kanilang ginagawa sa ating bansa, lalo sa ating kaperahan, aba, bibigyan ka pa nila ngayon. Mukhang magkakaproblema ka pa sa kanila dahil unang-una, gagawa ka pa yata ng issue na ikaw ay fake news sa nangyayari po sa ating bansa, mga tamay. At yung mga issue, lalong-lalo na pagpatama po sa institusyon, dito sa mga congressman, representative, ay magkakaroon pa po ng problema itong taong bayan, itong Pilipino na hindi nakikita ng maganda, lalo po sa pagpapalakad ng ating kaperahan na hinahawakan po nila. Bigla po kasing nabago, mga kababayan. Sa totoo lang, 6 na taon po tayong hindi nagkaproblema nung ang ating presidente ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never po nagkaganito ang ating institusyon. Nakatutok po sa programa. Lahat po sila, ang Commander-in-Chief na si dating Pangulong Duterte, nakatutok po sa build, build, build. Lahat po sila kumikilos, gumagawa po ng paraan para po mapondohan ang napakalaki. Halos buong bansa ay nilagyan po ng proyekto ng 6 na taon. Diyan po nakatutok. Build, build, build. Pero ngayon, saan po nakatutok ngayon ang ating gobyerno? Una-una, ayuda nation po ang nilalagyan po ng napakaraming budget, mga kababayan. At yung mga programa po nga, build, 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 better, more, ay halos walang nilagay na pondo, mga katambay. Unprogram nakalagay, mga kababayan. Kaya po, ibang-iba po. Kaya po sa nakikita po, mismo rin ni Ted Filon ay lumagana po talaga. Kaya nga po nasabi niya na sa panahon po natin ngayon ay Year of the Crocs, Year of the Buhaya. Panahon. Dapat po, ang itawag daw po ay panahon po ng mga Year of the Crocodile, mga kababayan. Ibang klase po. May katwiran naman po siya. Pero doon po sa sinasabi nga natin ay magkalihis po ang paniniwala ni Manong Ted pagdating po sa mga grupo po na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF ay magkaiba po kami ng pananaw ni Manong Ted. Never ko pong magugustuhan ang grupong ito dahil ito pong grupo na ito, komento na inyong lingkod ay mapangling lang po. Talagang gagawa po ito ng paraan para po sila
ay hindi mawala sa kapangyarihan at pakinabang po na nanggagaling sa atin. Pero sa kabila nun, yung ginagawa nilang panglilinlang sa taong bayan, nahandyan pa rin po ang grupo nila na talagang anytime handang magbigay ng perwisyo lalo sa ating mga anak. At lalo-lalo po sa ating mga kababayang kasundaluhan at kapulisan na po pwede po nilang gawan at kitilin ang mga buhay nito. Di po ba, mga kababayan? Kaya po, ang nararapat lang po talaga, isa lang po, Manong Ted, isa lang po ang solusyon po sa lahat ng nakikita nating laganap at hindi magandang pagpapatakbo ng gobyerno at laganap kanyo, mismo kayo. Nakikita nyo na rin ang napakalaganap na korupsyon sa ating bansa at nagsiyaman na sila na nagsiyaman. Di po ba isa lang ang solusyon? Baguhin, buwagin, itama. Di po ba? Itama, tanggalin lahat sila. Di po ba? Yun ang solusyon eh. I-demolish mo lahat. Baguhin mo. Pati po ang saligang batas, baguhin mo na para mawala na po lahat ng pinoproblema po. Lalong-lalo po kayo sa inyo na pong mismong programa ay napakarami nyo pong pinapuputok, pinasasabog laban po sa ating gobyerno ngayon, lalo po sa kaperahan, korupsyon. Di po ba? Yun lang po ang solusyon kasi kung hindi po mangyayari yun, patuloy pa rin po yan eh. Tuloy pa rin po yan. Taon-taon po, budget ng ating bansa ay patuloy pa rin po nilang gagawin yan. Kasi yan na po ang batas. Batas na po yan na sila po ang kukontrol. Batas po yan na kung sila po ang magbabalangkas lalo po sa ating kaperahan. Batas po yan. Sila po, lahat silang institusyon. Dalawang institusyon na ito, Kamara at Senado, sila po ang may karapatan, lalo po sa ating kaperahan, lalo po pagdating sa budget. Di po ba? Ano po ang nakikita natin yan? I-abolish, palitan ng bagong sistema, tanggalin sa kanila ang kontrol ng pera, baguhin lahat, at hindi natin kailangan ng napakaraming mambabatas. Hindi natin kailangan yan. At hindi natin kailangan ang mga programa ng bansa ay kontrolado at may control sila. Dapat po yan ay mabago. Kung ang trabaho mo ay legislative, hanggang legislative ka lang. Hindi mo pwedeng pasukan ang trabaho ng executive. Pero sa ngayon, ang ating mga mambabatas ay nakokontrol na nila halos yata ngayon, pati po ang trabaho ng executive. Di po ba? Kaya kung si Kamanong po ang masusunod, komento na inyong lingkod, baguhin, tanggalin, baguhin ang sistema ng gobyerno. At syempre, napakarami po nating idea dyan. Kung mababago, sana, Manong Ted, sana mabago po ang gobyerno natin. Kasi hindi po ito aasenso kailanman. Never umasenso po ang mga Pilipino. Komento na inyong lingkod. Kung ganito lang po sistema at hawak ng mga politiko sa ating bansa, never nating maabot, never nating maranasan ang katulad ng bansang Korea, Japan, kahit na sabihin mo itong nakakaproblema na maliit, na Taiwan, never po nating mangyari sa ating bansa yan. Lalong-lalo po siyempre ang Singapore. Kahit po ang Thailand, di ba? Malaysia, never po. Pagka puro ganitong klase ng politiko, hindi naman po lahat. Meron pa rin po tayong mga politiko dyan na makabayan at may pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi naman po lahat. Pero sa panahon po kasi ngayon, halos majority po yata ng mga politiko, napakataas na porsyento, lalo po sa institusyon ng Senado yata at ng Kamara, ay talagang pagdating po sa pera ay napakarami po nilang issue. Sa Senado lang, lumabas na po dyan ang issue na nangungumisyon po ang mga senador. Nangungumisyon sa pera ng taong bayan, lalo po sa mga proyekto. Di po ba? At pagdating naman po sa institusyon ng Kamara, ganun din po. Napakalalaki po. Mga kontraktor pa po yata sila. Hindi lang po yata komisyon. Pinagkakakitaan pa po yata nila. Negosyo na ang ginawa nila sa mga proyekto po ng ating bansa. Kaya po, dito po nila binuhos ng napakalaki budget, lalo po sa 2025. Mas hinigitan pa nila ang budget ng ating edukasyon, ng ating health system,
napakalaki po mga kababayan. Kaya po, napakarami pong anomalya na naman, di umano, saganang-sagana naman sila sa pera ng bayan. Kaya, muli po si Katambay Manong, maraming salamat po. At sa nakaagusto po ng inyong tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. At yung ating po kinumentuhan ay about po sa mga nangyayari ay komento po na inyong lingkod, mga kababayan. Komento ko po. At meron po tayo kanya-kanyang komento, mga kababayan. Karapatan po natin, komentuhan, lalo-lalo po, demokrasya ang ating bansa. Pwede po tayong magsalita. Malaya po. Kaya lang, wag naman sanang makikitil ito, mga kababayan. Muli po, salamat po. Ingatan nawa po, mga kababayan, sa muli. Paalam. Bye-bye.